Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Si ma'am po. Kailangan pa ni ma'am mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Nakita niyo naman po, mukhang tama naman po yung mga naging desisyon namin at wala naman pong malubhang nangyari kay Atty. Napakabigat po kasi nung paratang na ibinato ni Yusek Lopez na naramdaman niya po na parang may pagbabanta sa kanyang buhay. Hinaras siya. Mr. Chair, Congressman Marcoleta. may I respectfully seek guidance from the Chair. Yes, please. Earlier, Mr. Chair, my staff, I instructed my staff to include my name in the list of interpellators. And the COMSEC said that it is not possible that my name be included. She was asked whether there is some basis for this in our rules. What is the basis of the COMSEC's answer, Mr. Chair? I will include you, Congressman Marcoleta. Don't Thank worry. you. Thank you. Thank you. Magandang umaga po sa lahat. Before we continue with our inquiry, nais ko po balikan ng kaunti ang mga pangyayari mula sa ating huling pagrinig dito noong nakaraang araw. Maalala po natin na sa ating nakaraang hearing, nagkaroon po ng resolusyon ng ating committee na patawan ng contempt si Attorney Zulaika T. Lopez, Chief of Staff of the Office of the Vice President, on the ground po that she has unduly interfered with the conduct of these proceedings. While Attorney Lopez presented herself as respectful or courteous, nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula nang mag-umpisa ang inquiry na to ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Halimbawa, isolated incident. Isolated incident lang raw ang kanyang pagtanggal kay Yusek Gloria Mercado sa DepEd. Subalit napaamin rin siya kalaunan na may mga iba pa siyang mga tinanggal na opisyal sa DepEd kahit na hindi siya opisyal nito. Paulit-ulit din pong sinasabi ni Attorney Lopez na wala siyang alam sa utilization ng confi funds ng OVP. Paulit-ulit ito na sagot, subalit may mga dokumento at ebidensya kagaya na lamang ng mga sulat sa COA at testimonya mismo ng iba pa nating resource persons na nagtuturo kay Attorney Lopez bilang involved hindi lang sa pag-request ng confidential funds, kundi pati na rin sa utilization at liquidation nito. Inamin ni Attorney Lopez na sila ng kanyang assistant COS na si Limuel Ortonio ang nakalagda sa sulat ng COA patungkol sa liquidation ng confidential funds. Inamin niya rin na nag-issue siya ng isa pang sulat na tinatangkang pigilin ang COA sa pag-comply ng isang subpoena mula sa... Tignan po ang totality of Attorney Lopez Acts. Malinaw na mayroong clear, persistent, and willful attempt to interfere, frustrate, and defeat the inquiry undertaken by the committee. At dahil dito, ay nahatulan siya ng contempt under Section 11F of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Ngunit, it seems na ginamit ang pagkakataon na ito upang i-distract at i-divert ang atensyon ng publiko palihis sa mga issue na tinatalakay natin. Mula Miyerkules hanggang Linggo, wala po tayong narinig na kahit na ano pang
pagtugon sa mga findings noong nakaraang pagdrinig natin. Sadya pong pilit na tinatabunan ang mga tanong ng taong bayan ukol sa magkaibang pirma ni Kokoy Villamin mula sa acknowledgement receipts ng DepEd at OBP, pati na rin sa mala Superman na paglipad ni Edward Fajarda sa 27 lugar sa Pilipinas sa loob lamang ng isang araw. Imbis na sagutin ang ating mga katanungan, ay nag-stage po ng malasige sa loob ng Kongreso at nagpaunlak ng kung ano-anong kwento ukol sa pag-detain kay Atty. Lopez. Let me set the record straight. After Atty. Lopez was taken into custody by our Sergeant at Arms, madami po tayong in-extend na concession sa kanya at sa Vice Presidente. Humingi sila ng extension sa visiting hours kay Atty. Lopez. Pinagbigyan po natin. Kahit lagpas alas 7 ng gabi, dumating ang Vice Presidente noong Huwebes. Hinayaan po natin bumisita kahit hindi na visiting hours. Noong sinabi nila na may medical concern raw si Atty. Lopez, pinatingnan po natin ito kaagad sa medical director ng Kongreso para ma-ensure na physically stable si Atty. Lopez. Nung nag-request si Atty. Lopez na payagan siyang umattend sa kanyang physical therapy session para sa frozen shoulder, pumayag po tayo. Sabi natin, bigyan niya lang tayo ng schedule nito at sasamahan siya ng security personnel under kay Sergeant at Arms. Nag-request ulit si Atty. Lopez, magpapasama raw siya ng companion sa kanyang silid. Ang sagot po natin, okay, pwede kasamahan ng isang miyembro ng pamilya mo. Gusto raw po ni Atty. Lopez ng additional security personnel, pinagbigyan din po natin. May request pa si Atty. Lopez, pwede raw po ba payagan ang personal physician niya na bumisita sa kanyang araw-araw? Sabi po natin, okay, sundin lang po ang guidelines ng ating Office of the Sergeant at Arms dahil ang opisina nila ang umaasikaso sa seguridad sa loob ng Batasang Complex. Kahit na hindi visiting day ang Sunday, nung nag-request po si Atty. Lopez na payagan ang council at OBP staff niya na bisitahin siya ng linggo, hindi po natin tinanggihan ito. Ngunit nilagay nila sa security risk ang buong Kongreso sa pagpupumilit ng Vice Presidente na manirahan sa loob. May notice pa po tayong natanggap noong Biyernes, mag-walking exercise raw si Vice Presidente sa loob ng Batasang Complex. Bandang hapon ng November 22, siguro noong naging malinaw sa OSAA na mananatili ulit ang Vice Presidente sa loob ng Batasan for that night, nakatanggap po ang ating committee ng report mula sa OSAA reiterating that the continued presence of the Vice President in the House of Representative Complex has disrupted its normal operations and has jeopardized security. Dahil po sa urgency ng concern ng OSAA, nagpatawag ako ng special meeting of the committee in accordance with Section 37 of the Rules of House of Representatives, which states that special meetings may be held by the committee, which may be called by the chairperson or by 1/4 of all its members, provided that the members shall be notified in writing or through electronic mail or instant messaging, indicating therein the date, time, place, and agenda of the meeting. Sa special meeting na yon, this committee unanimously resolved to transfer Atty. Lopez from the House of Representatives Detention Center to the Women's Correctional Facility in Mandaluyong. Para sa hindi pamilyar sa ating rules, nakasaad po sa Section 11 na nasa discretion po ng committee kung saan i-detain ang isang tao na nahaltulan ng contempt. The rule states that upon order of the committee, a person cited in contempt shall,
be detained in such place as the chairperson or acting chairperson may designate. Sa tanong kung bakit napagdesisyonan ito at ng committee na ilipat si Atty. Lopez, ang primary consideration po rito ay ang seguridad ng complex and to alleviate the strain caused to the staff by the continued presence of the Vice President and her contingent sa loob ng complex. Lalong-lalo na po ang mga security personnel natin sa OSAA. May breach of security protocols and guidelines of the House of Representatives on the conduct of visits to detained individuals. Kahit na ilang beses po tayo nanawagan sa Vice Presidente, patuloy pa rin po ang kanyang disregard and brazen non-compliance of the office orders prohibiting visitors from staying overnight in the premises of the House of Representatives. Today po sa hearing na ito, ni-request ko rin po ang Sergeant at Arms, retired PM General Taas, to be present and report on what really transpired sa transfer kay Atty. Lopez. Pero wag nating kalimutan na hanggang ngayon ay wala tayong natatanggap na malinaw na paliwanag kung bakit binudol ang mga kawani ng AFP na maglabas ng mga sertipikasyon na gagamitin pala ng DepEd sa pag-justify ng kanilang paggamit ng confidential funds, kahit na wala namang natatanggap na pera ang AFP mula sa DepEd confidential funds. At oo, isang misteryoso pa rin para sa taong bayan ang pagkatao nitong si Mary Grace Piatos. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. Now we continue our legislative inquiry on the matter so we may ask the most important question. Ang pinaka-importante po sa tanong, saan po talaga napunta ang 612.5 million pesos na pera ng bayan? Maraming salamat po. Mr. Chairman, Congressman Defensor. thank you, Mr. Chairman. Can we confirm kung pang-ilang hearing na po ito ng Committee on Good Government? Ang pito na po ito ngayon. This is the 7th hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability. Mr. Chairman, will you agree with me if I said that if only all the resource persons attended and told the truth, it would take this committee only one hearing to conclude its inquiry on what happened to the funds of DepEd and OVP? Is that correct, Mr. Chairman? I totally agree, Congressman Defensor. Mr. Chairman, tama rin po bang sabihin na kung naipaliwanag lang ng mga resource person ng mabuti kung ano ang ginawa sa mahigit 600 million na intelligence and confidential funds, instead of evading and not attending, ay may closure na sana at hindi na humaba ng ganito ang ating hearing at hindi na nagkaroon ng ganitong insidente. Tama po ba, Mr. Chairman? Tama po. Thank you, Mr. Chairman. I hope that this serves as an example na kung hindi sila dumadalo, lalo pang tatagal at hindi po titigil ang chairman ng committee ito sa paghahanap ng katotohanan kung ano ang ginawa nila sa pondo ng bayan. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Isa po sa mga pinakamabigat na paratang ni Yusek Lopez doon po sa kanyang press conference ay yung pakiramdam niya po ay merong banta sa kanyang buhay. Let me quote several of her manifestations, Mr. Chair, in her press conference. Quote, "I would not have pushed that bed myself if I did not feel that I was being threatened. My life was being threatened."
another quote, "You saw in the hearing that my back hurts, I cannot lift heavy things, pero dahil natakot ako, I feared for my life. I really pushed that by myself. Hindi lang ito harassment, this is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night, isn't that a threat to my life?" And the last quote po is, "And they bring 10 people to serve you in the middle of the night in my pajamas. This is a threat to my life. It's not harassment." So, I would like to dissect the events of that evening para po malinawan tayo bakit kaya nasabi po yon ni Yusek Lopez. So, she asserted several times that many people, quote, barged into her detention room at around midnight to serve the transfer order. Her descriptions differ all throughout her press con. Hindi po siya consistent. Paminsan sinasabi niya 9, paminsan 10. Meron pong time nung kinorner siya ulit ng media na ilan po ba talaga ang sabi niya, hindi ko alam nga kung 9. Basta alam ko, they're more than me. They're more than myself. Ganun po yung sinabi niya. So I have a few questions po, Saa. First is, what is the protocol for serving a transfer order? Ano po ba yung protocol natin? Ano po yung procedures natin? And sino po yung nagsaserve ng transfer order, Mr. Chair? The Chair would like to recognize the Sergeant at Arms, Napoleon Taas. Thank you very much, Mr. Chairman. Ang protocol po natin is, actually, ang nakuha kong mga question is, ano yung oras? Meron po bang tinakdang oras para i-implement po yung ano? Andun po yung mga nakuha ko na nakarating sa akin ng mga text na questioning yung protocol. At ang sinabi ko nga po is wala hong specific na protocol as to the time. Ang practice po natin for the past 2 years that I've been Sergeant at Arms, every time po na merong order ang komite, ay mabilis po nating pinatutupad. Of course, consistent po doon sa kumpleto yung aming logistics. Diyan po yung tao at ready po yung lugar na paglalagyan. So yun lang po yung protocol na aming pinatutupad. Yun naman pong kung gaano karaming tao, common sense naman po yun. Ang mahigpit lang po nating sinisiguro ay yung safety and security nung detainee. From the time we serve until the time we effectively transferred her or them to the destination. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may Yes, ask Congresswoman po, Mika. sino po yung bumuo ng grupo na pumasok po doon sa kwarto para po i-serve yung transfer order? Ano po yung composition ng grupo? Maraming salamat po. I hope maintindihan po ng komite, Mr. Chairman, na Please continue. spread too thinly na po ang LSB dahil nga po sa presensya ng ating pangalawang Pangulo. So, minabuti ko pong ako mismo ang nag-set up po nung mga teams na mag-i-implement po nung transfer order. So, basically, lahat po nung hindi naka-deploy sa ating mga gates, lahat po yun is na-deploy. Ako ho ang nagbuo nung team na 5 lang po ang miyembro ng team na yon na magse-serve. Meron po tayong team na in charge ng convoy. Meron po tayong team na in charge ng crowd control kung sakali nga pong magkakaroon ng komosyon. At meron din po tayong team ng magsisecure dun sa magdadala na lugar na nagko-communicate directly. Na nakuha naman po natin yung sagot na meron nung available na detention facility doon sa Women's Correctional. So ako po, ma'am, ang personal na nag-set up at nag-identify kung sino yung magpo-form nung magse-serve nung transfer order. Madam, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may ask the Yes. follow-up question. Third, Congresswoman Mika. Ilang tao po yung pumasok doon po sa kwarto? Ilan po yung pumunta doon sa detention room para po i-serve yung transfer order, Mr. Chair? Mr. Chairman, Please continue. if I may. Maganda po at yung committee po ay sa pinangalagaan din at tinulungan ng ating Sergeant at Arms at siniguro na dokumentado yung amin pong pag-serve. At meron po kaming, aside from yung existing natin na CCTV, meron po kaming backup na videographer para nga po ipakita talaga kung ano mangyari. At kung makikita nyo po, our CCTV and the videos will bear us out na 4 lang ho yung taong pumasok
at 3 ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. So 4 lamang po. And if you will, andyan po si ating COMSEC if they want to look at the video. Please present the video, Comsec. May Mr. volume Chair, po ba? Opo. May volume? May audio po ba sa yung... Wala pong audio, ma'am, ang ating CCTV. Mr. please Chair, proceed. isa lang po ba yung footage? Meron pa po bang gustong ipakita sa SAA? Meron pa po bang Ilang subsequent video footages footages? po yan? Ito po nakita nyo ngayon, Mr. Chairman, is galing po sa ating CCTV. Meron pa po tayong pumasok sa loob na at makikita nga po doon na kausap na nung nag-serve na 3 babae, si Attorney Lopez. So meron pa po kung Please. available, Mr. Chairman. Your Honor, we're just having difficulty with the audio. Mr. Chair, if the Congresswoman COMSEC would Swansing. be able to replay the videos with the audio, that might be critical to the discussion, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we're already doing something about the technical difficulty, Your Honor. There's an audio. Mr. Chair, before I proceed, any more videos po, SAA? Or can we proceed with As the far as questioning? wala na pong ibang pumasok, ibang pagkakataon na pumasok ko yung doon sa loob ng opisina ni Attorney Lopez. Nakita nyo, pinakamarami na ho yung mas Detention madalas na center. tatlo, Mr. Chairman. Detention center, not office. Opo. Mr. Chair, if I may, tama po ba yung nakita ko? So, nung pumasok po, nakita natin napakakalmado kasi po ang description po ni Attorney Lopez, ni Yusek Zulaika, doon po sa kanyang press con, ganun yung motion niya when she was talking about how they knocked. So mukha pong kitang-kita dun sa pinakaunang video, napaka-gentle nga po nung pag-knock nung LSB personnel. So siguro po, yun po yung una. Second po, in terms of using the word barge, that did not seem to me like barging in. Kasi po, nung binuksan po yung pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSB personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Pang-apat po na gusto kong i-highlight doon sa video, kung bibilangin ko po, Mr. Chair, and I'd like to request for SAA's confirmation on this, there seem to be 4 people. The lady in green, which seemed to me, siya po yung may hawak nung transfer order. The lady in the green jacket. Pangalawa po ay yung uniformed personnel na babae. Pangatlo po, parang may lalaki po doon sa bandang kanan. Ayan po, napapasok din po. At yung pang-apat po ay yung cameraman. So siguro po walang punto na humigit po sa 4 na tao yung nasa sa loob ng kwarto. So siguro po, Mr. Chair, iyan po napakakalmado po nung sitwasyon. Parang wala naman pong altercation, walang confrontational conversations whatsoever. So yun lang po siguro, Mr. Chair. Just wanted to highlight that na mukhang wala pong barging in, wala pong confrontation na naganap, Mr. Chair. And I would like to ask kung tama po ba yung
read ko in terms of the situation, Mr. Chair. Saa? Mr. Ay, Chairman, before you answer that, Saa, may I know, saan po yung switch ng ilaw? Nasa loob o nasa labas? Mr. Chairman, ito pong ating detention room is nasa loob po. Even yung aircon, sila po yung may control dun sa loob. Okay, please continue, Saa. Mr. Chairman, thank you very much, Mr. Chairman, Madam Chair. Tama po yun. Dahil kung hindi ho maayos at mahinahon yung pag-deliver ng order, is kasalanan ko po. Dahil ako po yung nag-brief every step of the way kung ano ho yung mangyayari. Kung pumayag nga siya na makarating, magpadala sa detention center, maayos din ho mangyayari sana yon. So, tama po yun. Wala na hong sumunod na insidente na nag-serve at dumami yung mga tao. In fact, yung second time po na sinubukan naming i-serve, yung transfer order, is nasa labas na po ng bintana at hindi na kami pinapasok. Pero still, binasahan pa rin ho natin at ayaw pa rin ho nilang sumunod. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Yes. Before you continue, Saa, hindi ka pa pala nakakapag-oath. Tsaka si SecGen. May I request the SecGen, the Saa, as well as all other resource person to please take your oath before the COMSEC. COMSEC. Your Honors, we invite all the new attendees and those who will be May giving I- their... Where is the SecGen? One minute suspension is declared by Chair. Puro tao ho ng OVP ang nakalapit. Noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw ho huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ho ng OVP at hindi po yung security natin. So, Mr. Chair, kung sa buong oras po na yon, puro mga tao lang na OVP yung nasa labas, wala naman po sigurong dahilan. Ako po ay mag-agree kay Saa. Wala naman po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. So, Mr. Chair, I was informed by the COMSEC, the video is now ready with the audio. COMSEC? Ay po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Si ma'am po. Kailangan pa ni ma'am mag-robe or what? Pakilakas po yung volume. Mr. Chair, may narinig yata ako, very faint yung audio. Pero tama po ba, may narinig ako na gusto niyo po bang magsuot ng robe niyo or what? Yun po yata yung, tapos mukha naman pong napakamalumanay nung boses. Pero para po, in the interest of time, Mr. Chair, sige po. Po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Si ma'am po. Kailangan pa ni ma'am mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Yun, Mr. Chair. So, yun po, mukhang kita naman po to verify the manifestations of our Sergeant at Arms a while ago. Very kalmado, napakakalmado po nung sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So, ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order yung sitwasyon ba, kung kailangan niya magtakip, kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So, thank you, COMSEC, for bringing that up. Mr. Chair, siguro po, nakita ko po dun sa isang video, parang yung pangalawa po yata, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Kasi naalala ko po,
yun po yung isa sa mga naging issue ko, no? Dito po sa sitwasyon na yon, ninakaw daw, forcibly taken yung kanilang mga cellphone. Kaya, Mr. Chair, if I may quickly request the COMSEC to please play that second video, yung pumasok po sa kwarto tapos tinurn over po yung cellphone. Comsec? Kung hindi naman po, Mr. Chair, kung matatagal... Ayan po, sige po. May volume po yun. Sige lang po, Mr. Chair. I think we don't need to hear it naman po. Yung mismo gesture po siguro would be sufficient to, for me to jump off from. Kahit po wala na audio, pwede po bang i-play na po natin? Kahit wala na pong audio, pakituloy lang po yung play. Dito po, Mr. Chair, siguro ang napansin ko po, dalawa po yung cellphone dito. Assuming po, yung isa po kay Yusek Lopez, siguro po yung isa, dun po sa staff. Pero yun nga po, inabot po ni Yusek Lopez doon po sa personnel, tapos inabot niya pa doon sa staff para i-off or kung ano man. So siguro po dito rin po makikita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. And Mr. Chair, mayroon lang interesting sa akin. Pinanood ko po kasi ulit yung press conference. Parang 3 beses po na nakita ko na meron pa ring cellphone yung staff. So siguro po 3 lang po to, Mr. Chair, mabilis lang to, 8 seconds lang po yung ibang mga footage. Kung pwede po nating mapakita 3 times during the press con na may cellphone po yung staff na nasa loob. While we're pulling that up, Mr. Chair, mismong si Yusek Lopez ang nagsabi doon po sa press conference niya, ang sabi niya, they demanded to get our phone. We don't have a phone. That's why we're calling from this laptop, like the Viber. We're calling the lawyer from here. I don't have a phone to contact anyone. Siguro po lahat naman tayo alam na kapag may Viber ka, may contact ka sa labas. It's as good as having your phone with you. Kasi nandun na rin naman na po yung Viber, yung contacts mo. So, siguro po hindi po totoo na wala silang abilidad na kumontak sa labas. At saka siguro, Mr. Chair, the fact that they were able to stage a full-blown press conference all throughout that time, ibig sabihin po, wala silang restrictions in terms of communicating outside. So siguro po, Mr. Chair, pakita lang po natin very quickly. Yung sa press con po, not this one po, Comsec. Not this one. Yung 3 po na nandun sa press briefing. Nandito po siya. And I also have a private lawyer. I think he arrived na. He's also outside. Ma'am, to clarify po ma'am, nandyan po si Vice President ma'am, no? Nandyan po sa tabi ninyo si Vice President. Hindi po ito.
Sige po, Mr. Chair. Due to technical difficulties, Mr. Chair, I wouldn't want to delay the hearing any further. Pero I was able to get 3 screen recordings, Mr. Chair, of 3 instances during the hearing na may cellphone po na hawak yung staff na kasama po nila sa kwarto. Kaya yun lang, Mr. Chair, siguro in terms of the cell phone issue, I hope this puts this to rest, Mr. Chair. They seem to have access to devices, either laptops or cell phones. Siguro po bukod dun sa dalawa na tinurn over nila, meron pa silang ibang cellphone. At saka, Mr. Chair, baka pwede ko po tanungin kay Saa, nung nagkaroon po ba ng medical emergency? Kasi nakita ko po na may isang video po na medyo nagagalit po ang ating Vice Presidente na ibalik niyo yung cellphone na ninakaw niyo. Binalik po ba noong personnel natin yung mga cellphone, Mr. Chair? Your Honor, that's Yes, actually, nagtataka ho ako. Nasa taas ho ako ng second floor ng LSB, observing ho yung nangyayari sa baba. At narinig ko ho yung nagnanakaw. Kaya ho, nanakaw yung cellphone. Ako ay nagtataka kung paano nanakaw dahil kasama ho sa planning namin yon. Tinanggal lang sa possession nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan ho doon sa loob ng selda yung cellphone. So, hindi po nawala yung, wala pong nakuha na cellphone, wala pong nawawalang cellphone. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may move to a different topic altogether, Mr. Chair. Mr. Chair, another allegation that they keep on throwing is